Today daw kayo. Pag-uwing ko. Si Wala Professor, na. si Professor tuloy, si former Secretary Ronald Llamas, isang political analyst. Magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning! Magandang umaga, Alvin, tsaka Doris. Kamusta kayo dyan? Puyat pa Puyat, rin. lalo na si Alvin, lalo na puyat. siguro ikaw, puyat, nag-monitor din ito, ano? Oo. By the way, so Oo, anong basa mo, Secretary? Pero pagbalik mo, baka si Robert na yung sasalo, sa tandem ng bayan na kayo. Pero unahin mo na, anong basa mo sa nangyari? Well, masyadong suspicious yung mga pangyayari. Paano nung simula pa lang, bago pa nagkagulo, nagsasalita na yung mga ilang senador, katulad ni Bato, at saka ni Amy, at saka ni Alan Peter, na sila ay lulusubi na. At nagtatawag nga si Bato, di ba, na mag-rally sa kanya yung mga tao because lulusubi na sila at aatakihin sila. No? Tapos, narinig natin yung barilan, putukan. Pero yung mga contacts natin sa loob, yung mga ilang mga staff ng Senado, ang sinasabi, yung barilan ang gagaling sa loob. No? Wala namang paano, alam mo naman na Doris at saka Alvin, yung Senado Opo. Merong gwardiya yan sa entrance. Diba? Mahigpit. Yung gwardiya niyan, no? Oo. Meron pa nga yung mga Marines. Yung mga Marines, hindi yung galing sa labas. Yun ay dati lang nasa Senado. At humingi pa nga ng request si Alan Peter na magdagdag ng Marines. So mahirap makapasok ang armado roon. At kung sakaling magkakaroon ng gulo, doon pa lang sa entrance. Dahil mache-check yung katawan mo kung meron kang baril Oo nga. Oo. Kaya nung nagputukan, galing daw sa third floor. Di ba? At mache-check yan sa ballistics. Yung mga kaninong baril ba, kaninong bala. Yung Pati yung galingan bala. ng baril. Oo, At so magkakaroon ng ballistics test yan. Tapos ikalawa, titignan dyan yung paraffin test. Sino ba ang mga nagpaputok? Halimbawa, doon sa New York Times, sikat na tayo, no? Sa New York Times yung nangyari. Sobrang Nandun na may dalang machine pistol ay security ng Senado na naka-bulletproof vest at nakabarong. No? Yung picture sa New York Times. Walang nakita na outsider. No? Na outsider. Kung meron mang NBI doon, walang armas. Dahil pagpasok mo pa lang, mache-check na kung may armas ka o wala. Correct, No? correct. Posible na may isa, dalawang NBI sa loob, pero walang armas. Dahil nga dadaan sila dun sa security sa loob sa entrance ng Senado. Pero pwede ba yung posibilidad na kahapon walang chance na magpasok ka ng mahabang armas? Kung nung the night before o the day before pa nangyari itong insidente, ay doon pinasok. Malalaman yun dahil may CCTV Di ba? Yung may CCTV nga nung tumatakbo si Bato no? Oo. So ang daming CCTV ron malalaman kung merong pumasok na may dala ng armas at nagpaputok. Pero lahat yan lalamanin ngayon ng investigasyon. Ballistics, CCTV, paraffin test, no? At malamang ang lalabas diyan sa istorya na yan ay wala naman talagang nagpilit na pumasok sa loob. At yung mga barilan wala naman tinamaan Di ba? Sino binabaril? Yung pader? Ayun, no? Kahit yung mga staff doon, kahit yung media, wala namang nakitang nagbabarilan. Ang narinig nila ay putukan. Yun. No? Dahil dyan, maputo lang kita sa Glet, Sec. Kasi dito po yung isa doon sa media na naroon mismo, narinig niya, nakita niya. Kunin natin ang kanyang perspektibo tungkol dito. Si Robert Mano na po ang nakaupo. Yes. Tandem ng Bayan na po itong programa. Good morning, Secretary. Okay, Kita ko nga yung video niya ni Robert Mano. Oo nga, oo. Medyo hinihingal tayo kasi Hinihingal. akyat baba. Secretary, ang tanong ko lang, merong bang basehan yung sinasabi ng iba na observation ng iba, nakita ko sa social media na parang tipong nagkakaputukan sa second floor, nandun yung mga senador sa second floor doing their own live
social media lang, Facebook Live, Nag-live kanya-kanya sila. sila. Mm-mm. Oo. Hindi ba ang sabi ng iba, hindi ba kapag may ganyang putukan dapat tatakbo ka, mag-evacuate ka? Bakit naka-live ka? Tama. oo. Para masyado daw kalmado yung mga senator. Yun yung po yung perspective ng iba. Meron bang pwedeng bigyan ng timbang yung ganong nakikita nila? Of course, nakakadagdag yun doon sa conspiracy theory na nakikita natin, no? Lalo na, may mga video ron na chill lang si Robin Hood Padilla naglalakad. Di ba? Oo nga. Napanood ko rin yun No? Kaya, yun, of course, nakakadagdag yun doon sa pinag-uusapan natin ngayon. Tapos nakakadagdag pa, nakapapalit lang ng security ng Senado. Yung head o SAA, yung security ng Senado, yung mista mismo ni Bato na dati ring staff ni Alan Peter nung siya ay nasa Congress. So ibig sabihin yung head ng security hindi papayagan na may makapasok na baril at may makapasok na outsider dahil nga mista ni Bato. Oo. Kaka-appoint lang niya nung Lunes. O, kaya No? nga, oo. Kaya So, may naamoy ka May naamoy ka na medyo hindi magandang pang-amoy. Oo, No? may Kaya something. lalo na-feed itong pinag-uusapan natin na conspiracy. Na ano yan? Distraction para may tumakas? Ano yan? Trigger for something? No? Yung sinasabi ni Senator Ping Lacson 2 weeks ago na destabilization? No? Yan, nagpapaawa ka? Na nilulusob kayo na wala namang lumulusob, no? Lahat 'yan ay lalamanin ngayon ng investigasyon. Opo. Yung sinasabi kong investigasyon Opo. at maraming corroborating evidence na parang sinasabi parang kasinungalingan yung version ng nila Bato at saka ni Alan Peter at saka ni Robin Hood Padilla at saka si Amy. No? Pero Secretary, Hindi ko sigurado, Opo. Robert, kung nandun pa si Bato oo nga, no? oo nga. Oo, Secretary, pero yung sa other perspective naman, ang sinasabi, kung hindi yan totoo, sabi na, bakit naman isasaalang-alang ng mga senador yung security nila? 'Di ba? Mismo. Yung mismong sila Oo. nandun sa floor kung saan nangyayari yung bakbakan. Bakit nila Oo, ilalagay yung buhay nila sa panganib? Unless, Robert, na alam nila, wala naman sila sa panganib. No? Unless alam nila na wala naman lumulusob. Unless alam nila na hindi naman sila, sabi ni Amy, sila ay papatayin. No? Kung alam naman nila na hindi, no? Hindi, kwan lang sila. No? Chill lang sila. Ngayon, ang tanong, kung sakaling totoo itong pinag-uusapan natin, sino ba yung involved sa conspiracy? Oo. Sino yung involved? No? Paano, earlier pa lang nagtatawag na si Bato ng supporters niya na pumunta sa Senado. No? Yung ilan nga na mga nagrarally doon na laban kila Alan Peter tsaka kila Bato muntik nang magkagulo with the Duterte supporters So something a template is being set bago narinig yung putukan. Oo. No? A template is being set. Tapos yung narrative na nilulusob sila at binabaril sila, mukhang wala. Mukhang hindi nag-exist. Mukhang walang ebidensya. No? Kaya lumalabas itong pinag-uusapan natin. Hindi naman ito lalabas Oo. Kung talagang nakita sa CCTV, nakita may mga armadong pumapasok, lumulusob sa entrance pa lang. Pero kung sakali, doon pa lang sa entrance ang putukan. Hindi sa third floor. Correct. At Pero may makakita na may pumasok na armado. No? isa pang mainit na tanong, Sec partner is ito rin yung tanong ni Alvin El Chico kagabi pa. Who stands to gain dito sa pangyayari na ito? Depende, no? Pwedeng iba't iba kasi yung objective Yung isa, sabi ko nga kanina, pwedeng distraction para makatakas, no? Hindi natin alam kung yun ay nagtagumpay o hindi, no? Kung may nakatakas nga, Oo. no? Ito ay to create a trigger para magkagulo, no? Nilulusob yung institusyon ng Senado, no? Oo, Nilulusob. oo. No, Nilulusob kami. Sabi ni Amy, magma-martial law. No? So, Oo. parang pag pinapakinggan mo yung mga statements ng mga senador katulad ni Amy, no? Parang merong isang senaryo na magkakaroon ng martial law.
Siya mismo nagsabi noon eh. So, anong ibig sabihin noon? Nagke-create ka ng scenario for something, no? Something, no? Siguro para matigil yung impeachment or para maglabas ng TRO yung Supreme Court. Paano, Robert, tsaka Doris, hindi naglabas ng TRO ang Supreme Court, ha? Paano Pinasasagot, kasi 72 nag-request ka ng hours. TRO, immediate yan eh. Oo. Di ba? Hindi naglabas eh. So it can be used to trigger a TRO. No? Oo. Yun yung ikalawa. Tapos ikatlo, to gain sympathy. Paano under attack na kayo eh? Tapos ang liit ng minority nyo, 13 lang. So, kahabol mo, you are being besieged. No? Kung gusto mo lang simpatya. So, pwedeng iba't iba yung mga angulo. Pwede rin all of the above. No? Hindi naman sila contradictory sa isa't isa eh. No? Oo. So, Pero tingin ko, Doris, today malalaman natin yung talagang mga elemento nung nangyari. May papasok doon, i-check yung mga butas sa pader, no? Dapat nga i-check pati yung mga armas ng mga doon, kung pumutok o hindi, i-check yung mga kamay nila. Paano kahit hugasan mo ng tubig yan, lalabas yan eh. yung parang Kung nagpaputok ka. Tapos yung pinakamahalaga, yung CCTV. Sana lang ay nakafocus doon. May CCTV ba, partner, doon sa lugar na yon? Kompleto yan. Yung yan mismong dapat kung saan pala. nag-start yung putok, doon sa second floor sa dulo sa may committee room, may mga CCTV din doon, partner. Yes. Oo. Kung nawala yung CCTV o nasira, Ayun lalong lang. suspicious. Oo. Baka hindi gumagana. Oo, sus Maria. Ang daming CCTV sa Senado kaya 'di ba sila pa nga nag-release yung hinahabol si Bato. Hahabol siya na ang humahabol daw mga NBI. Puro pala mga staff niya 'yon. Yung mga nasa likod niya na tumatakbo. Opo. Secretary, i-hold lang po kita ng mabilis na mabilis. Huwag mong ibababa. May kukunin lang tayong flash report. Pagkatapos, balik po natin yung discussion. Kaugnay po dyan sa assessment po ninyo na yan. Saglit lamang po. Kuha muna tayo ng DZMM Radyo Patrol Flash Report. flash report mula kay Radyo Patrol. Dico Bagsik. Dico, detalye please. Good morning sa inyo, Robert at Doris. Inalunsyo ngayong 8 a.m. ng NGCP ang lagay ng Luzon Grid kung saan nasa red alert ang Luzon Grid ng 4 p.m. hanggang 10 p.m. ngayong araw, habang nasa yellow alert naman ng 3 p.m. hanggang 4 p.m. at 10 p.m. hanggang 11 p.m. Ang available capacity ng Luzon Grid ay nasa 12,479 megawatts ngayong araw na ito. At tabayanan pa ang ilang detalye sa balitang ito maya-maya lamang dito sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol sa East 30. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol. Dico Bagsik. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Balikan po natin ang batikang political analyst, si Secretary Ronald Llamas. Sir, good morning po ulit. Morning. Masyado namang grabe yung introduction mo. Hindi naman tayo batikan. Anong tawag doon? Pundasyon. Oh. Parang si Doris, nakikichismis sa gilid-gilid. Nakikisaw-saw lang. Kasama-sama yung kwento. Opo, ang idudugtong kong tanong, Secretary, itong entire week, Lunes, nagkaroon ng regodon sa Senado, nagpalit Correct. ng leadership, Correct. nagkaroon ng takbuhan, habulan. Martes, may nag-away na dalawang senador, Kiko Pangilinan, Robin Hood Padilla, may part 2 kahapon na halos magpang-abot. Kahapon, may nangyaring... Suntukan daw. Kahapon, may nangyari din na putukan mismo sa loob ng Senado. Yan. Nakikita ba natin na medyo mako-consider unstable yung leadership with this mga incident na ganito? Out of control? Yes, paano nangyari lahat ito sa leadership ni Alan Peter Cayetano? Before ito, medyo problematic na yung Senado. Dahil sa mga investigasyon nila ng Blue Ribbon, yung mga witnesses, state witnesses ito nag-testify na may mga senador na talagang involved sa massive corruption. Tapos meron ka pang ICC na 2 senador yung kasama sa mga
posibleng huhulihin. Tapos lumabas Oo na nga nga yung pala, no? international warrant. Oo, So talaga oo. yung image ng Senado talagang gumuguho. Pero ito yung parang last straw eh. Parang sirang-sira yung Senado nitong linggo ito, hindi pa katapos eh. Oo. Di ba? Lunes pa lang eh, nagkakagulo na eh. Kaya nga, No? oo, wala pa Hindi pa ngang, tapos itong napanood natin. No? So, ito ba yung ibig sabihin ng liderato ni Alan Peter? No? At lalo na pag nalaman natin dito sa mga darating na mga araw at darating na oras, ano ba yung talaga yung totoong nangyari dito sa barilan? No? Talaga bang nilusob sila kaya nagkabarilan? No? Sino ba talaga mga nagpaputok? At ano ba talaga ang agenda? Nakatakas ba si Bato o hindi? No? So, yun yung mga malalaman natin today or tomorrow. correct. Sana sa lalong madaling panahon. Pero So, sa guguho yung imahe talaga ng Oo. Senado as an institution. correct. Pero nabasa ko tayo sa BBC, nabasa ko sa New York Times, Nasa Al Jazeera nabasa ko tayo. sa CNN, nabasa Oo. ko sa international eh. Talagang parang Netflix miniseries. Correct, no? correct. Pero Yun yun sa ordinaryong tao, pakialam ko kung gumuho ang imahe ng Senado. Hindi wala akong paki sa ganyan eh. Ang dami kong problema. So bakit ko kailangan problemahin ito? Yes, totoo rin naman yan. Pero alam mo, Doris, ang mga Pinoy, mahilig tayo sa telenovela eh. Mahilig tayo sa drama. Kaya lahat ng mga tao ngayon pinapanood dito, ano yung susunod na kabanata? No? Si Lito Lapid ba ay mamamatay? Oo. No? Parang probinsyano eh. No? Oo. Kaya number one yung mga ganyang klase yung mga telenovela, di ba? Correct, Kaya correct. tingin ko, no, Doris, yung buhay mo pwedeng pang telenovela. Ay, grabe ka. Teka lang, sa ano ang pansin mo doon sa ginawa naman ni Pangulong Marcos? Kasi nag-video message Meron. siya. Sufisyente ba, Zek, para sa'yo yung ginawang yon? At sakali na sinasabi mo nga na yung mga impormasyon, yung mga pertinent information ay makukuha natin, sa palagay mo dapat si Pangulong Marcos ang magsabi niyan? Well, kailangan niyang magsalita para sabihin na una, they are in control sa Okay. senaryo. Oo. No? Nandun yung mga kapulisan, nandun yung NBI, nandun yung ibang law enforcers. Ikalawa, kailangan niyang ipaliwanag, walang nangyaring paglulusob batay sa kanilang impormasyon, batay sa kanilang investigasyon. Habang sinasabi niya na ipagpapatuloy yung investigasyon, pangkalma yan eh. At para hindi yung narrative ng iba ang mag-dominate. So, ito ay about control and narrative. Yung ginawa niya. Na parang mensahe ito. Kung meron mang mga nagplano ng ganyang klaseng senaryo, parang mensahe sa kanila, alam namin yung ginawa nyo. We are watching you. We are watching you. Kung Tama. meron pang susunod na kabanata yan, may gagawin kami. No? Dahil ang sinisisi, gobyerno, niluluso, papatayin yung mga senador eh. So, kailangan talaga niya magsalita. No? Pero mensahe rin yan, a not so veiled message, kung sino man yung gumawa ng ganyang klaseng senaryo, na alam namin ang ginagawa nyo. Secretary, doon sa kabilang side, may mga lumabas na video doon sa may GSIS area. Oh. May mga nagdidrill eh, parang nagbubutas, parang ang projection ay gagawa ng daan tagos papunta sa Maria Jose. Senado. Oo. Kahagabi, may mga naririnig din kami na parang nagdidrill doon sa kabilang side sa GSIS. Tuloy lang ang pagdidrill? Oo, kagabi. Oo. Mga past 7 na yun eh. Mga 7:30 or 8. Ang tanong nga namin, may gumagawa pa ba ng ganong oras? Kung Oo. meron man, we do not know. Pero ito mga ganito, paano naman natin i-address? Kasi cause din naman ng panic dun sa mga empleyado ng Senado na, Correct. teka, baka biglang lumusod lang dyan sa amin Oo at bigla kaming i-occupy. Well, yun, pwede mong i-check yan physically eh. Ang sabi ni Alan Peter doon sa kanyang video, kung napanood nyo, may nagbabarena Oo galing nga. sa GSIS para gustong pumasok. Ang makikita rin yan sa CCTV kung may talaga nagbabarena. No? Ang sabi kasi ng NBI, nakabukas yung pintuan eh. Bakit ibabarena? At pumunta yung NBI sa GSIS dahil nag-request si Veloso, no, na pumunta sila dahil nga nakakarinig sila ng putok at mukhang may bumabaril mismo sa GSIS building. Request yun eh.
request yun ni Veloso at yan ay mako-confirm. Pero again, Robert, ang mahalaga dyan yung CCTV. No? Yun nga. Dahil Oo. pag may nagbabarena nga, kita-kita yung ebidensya na may nagbabarena. Tama. Saan side ba? Sa side ng GSIS o sa side ng Senado? Kung totoo na may nagbabarena, according to Senator Alan Peter, Correct, yan, correct. obvious na obvious yan. Oo. Kaya nga, in the next few hours, malalaman natin itong mga claims na ito. Oo. No? Ayan. Hindi mo matatago yung binabarena eh. Sek, yun bang kagaya ng tanong kahapon ni Carmina Constantino kay Bato mismo, option pa ba hanggang sa ngayon ang pagsuko niya o wala na, point of no return na siya? Tingin ko point of no return na siya. Alam niya, pag nakuha siya ng ICC, no, ay may hirapan na siyang ibalik dito. At medyo kakabahan din si Bongo kung lalabas yung kanyang international warrant. Sabi nga ng mga legal luminaries, hindi kailangan dumaan sa local court. Bahagi yan ng isang treaty na mismo yung Supreme Court ay kinonfirm o naglabas ng opinion na yan ay binding. Unanimous yung decision ng yung sinabi ng Supreme Court. Hindi mo kinakailangan ng local courts dahil mahalaga yung treaty. Yung international warrant ng ICC ay batay sa isang treaty. Iba pa yung Interpol, no? Iba pa kaya pwede talaga siyang isurrender. At yung final nila a year ago sa Supreme Court para magdesisyon dyan regarding dun sa pagkuha o pagkidnap daw kay Digong, walang ginawang desisyon ng Supreme Court. So, walang legal impediment para kunin si Bato based on an international warrant or based on an Interpol Okay. red notice. So, ang susunod niyan, partner, abangan natin ang mangyayari today. Every day Today. may nangyayari. Yun na nga. Today, ano naman ang meron, ay yan naman ang titignan din natin. ha? Ididiretso yata hanggang Biyernes. Oo. whole week na ito, Optimistic, Doris. Baka mga 3 buwan pa ito. Parang Iran war, tumatagal. Grabe naman. Ay, nako. For the meantime, Secretary, maraming salamat po sa inyong oras. Anytime, Robert at saka Doris. Thank you, No? Sec. Salamat Maraming din. salamat. Thank you po. Si Secretary Ronald Llamas, isang political analyst